Ang kislap ng corona ay hindi kailanman naramdaman ng mas mabigat. Sa loob ng maraming dekada, si Melanie Marquez ang naging epitome ng Filipino grace, isang Miss International title holder, isang high fashion icon at isang artista na ang katatawanan ay madalas na nagtatakip sa tatagan ng isang leon. Ngunit sa linggong ito, lumipat ang spotlight mula sa kanyang karera tungo sa isang nakakatakot at mataas na estaka na pagsisiyasat sa madilim na koridor ng kanyang buhay sa bahay. Sa isang kahindik-hindik at emosyonal na panayam sa pabansang telebisyon, inilantad ng supermodel ang isang halimaw na nagtago sa likod ng harapan ng isang masayang pagsasama. Ito ang isang investigasyon sa verbal, emosyonal at pisikal na reign of terror na di umano'y orkestra ng kanyang asawang si Randy Adam Lawyer na nagtapos sa isang hating gabi na pag-atake at isang desperadong pakiusap mula sa Bureau of Immigration. Umabot sa matinding lagnat ang investigasyon sa heartbreak ni Melanie sa kanyang paglabas sa Fast Talk ni Boy Abunda. Maluha-luha, ikinwento niya ang isang gabing parang eksena sa psychological thriller. Habang ang mundo ay natutulog, si Melanie ay nagising dahil sa isang malakas na epekto sa kanyang muka. Nabalisa, noong una ay napaisip niyang nahuli siya sa isang bangungot. Ngunit na mawala na ang hamog ng tulog, nakita niya ang sarili na nakatitig sa malamig at gising na mga mata ng kanyang asawa. Ngunit ang medikal na katotohanan ay nagsabi ng ibang kwento. Hindi lang lumayo si Melanie, tumakas siya. Kinumpirma sa lumabas na investigasyon na agad siyang nagsampa ng ulat sa pulisya at humingi ng medikal na atensyon. Ang mga natuklasan ay nakakagulat. Pisikal na pinsala sa kanyang ilong at trauma sa kanyang muka. Ito ay hindi isang bangungot, ito ay isang gawa ng karahasan. Ang patutuo ni Melanie ay nagpinta ng isang larawan ng isang lalaking ginamit ang kanyang talino bilang sandata. Dahil si Adam ay magaling magsalita o well-spoken, he reportedly wove a web of mental and emotional manipulation that left Melanie trapped for years. The financial trap. Beyond the physical blows, Melanie spoke about financial abuse, isang nakatakong pakikibaga kung saan ang kanyang pinaghirapang tagumpay ay ginamit bilang pawn sa kanilang mga alitan sa negosyo. The weapon of love. Inamin ni Melanie na ang pinakamalaking kainaan niya ay ang pagnanais niya magkaroon ng forever family. Tiniis niya ang verbal lashings at mental games dahil umasa siyang mailigtas siya ng kanyang pag-ibig. The ultimate threat. Ang pagsisiyasat ay tumatagal na mas madidim na pagliko sa paghayag ng isang baril. Sinabi ni Melanie na isa-isang maliit na pagtatalo sa kanilang negosyo, tinutukan siya ng baril ni Adam. Sa sandaling iyon, nahulog ang corona at lumitaw ang nakaligtas. Hindi na si Melanie Marquez ang magganap na biktima. Siya na ngayon ang taga-usig sa isang hakbang na nagdulot ng shockwaves sa komunidad ng mga dayuhan sa Pilipinas. Opisyal na nagpetisyon si Melanie sa Bureau of Immigration. Malinaw ang kanyang layunin, ang pagkasila ng bisa ni Randy Adam Lawyer. Kasunod ng mga insidente noong Nobyembre, ginawa ni Melanie ang high-stakes na legal na hakbang na paghiling na ang kanyang asawa ay maisama sa blacklist ng mga hindi kanais-nais na mga dayuhan. Sa paghingi ng protective order mula sa barangay para paalisin siya sa kanilang tahanan, gumuhit siya ng linya ng buhangin.